Nag-iisa ka dyan, tol. Boring ba? Tara, kwentuhan tayo. Welcome back sa Tol Jokes Channel. Andito ka ulit, tol. Ibig sabihin, nag-i-enjoy ka sa kwentuhan natin. Tara, kapi-kapi tayo, tol, habang nagkukwentuhan. As the usual, bigyan kita ulit ng isang quote, tol. Pero bago ko ibigay, siguro iniisip mo, bakit ba laging may pa-quote si Tol Jokes? Kasi kay Tol Jokes, yung mga inspirational quotes, ang isa sa powerful tool para mai-condition yung mind mo how to control your emotions. Dahil ang stock trading is not all about money. It is a mind game with patience and self-discipline. Daming sinabi. Ang quote natin ngayon, galing kay Bruce Lee. Sino ba si Bruce Lee? Siya ay isang Chinese-American martial artist, martial arts instructor, at the same time, philosopher. Ito yung quote niya, tol. Empty your cup so that it may be filled. Sa isang simpleng eksplanasyon, dapat lagi kang maging estudyante. Yung willingness to learn ba? Kahit may alam ka na or alam mo na, i-absorb mo lang. Keep it and use it. Learning is a continuous process. Never end. Baka ngayon, maniwala ka na sa forever, tol. Pero si Tol Jokes, hindi niya ine-empty yung mga cup niya. Pag puno na, sineset aside lang ni Tol Jokes yan. Tapos meron siyang mga empty spare na cups to be filled. Tapos kumukuha si Tol Jokes ng pakonting-konting knowledge dun sa mga cups na yon. Then i-combine niya yon para gamitin sa stock trading business niya. Let's go to the third process. Yes, pang third process na to. Yung first at second, pakibalikan na lang sa second video, tol, para ma-enjoy mo tong kwentuhan natin. Ito na yung third process, tol. Newbie sa newbie. Ibig sabihin, kahit anong paikot-ikot ang gawin mo, mararanasan mo ang pagiging newbie sa stock trading business. Pagdadaanan mo lahat ang hirap at pagkakamali ng isang newbie. Tandaan mo, tol, there's no elevator to success. You have to take the stairs. At ang pagiging newbie ang first step. Ngayon, may kukwento si Tol Jokes na 5 common mistakes of being a newbie na na-experience niya. Ang unang mistake, entertaining naysayers. Ano ba yung naysayers? Yan yung mga taong toxic, yung laging may nasasabi, okay sana kung positive or words of encouragement. Eh hindi panay negativity. Siyempre, na-experience din niya ni Tol Jokes. Lalong-lalo na yung lumalaki na yung loss niya. Meron siyang isang kaibigan na nakakwentuhan. Ang sabi sa kanya, sabi ko sa'yo, Tol, ingat ka dyan. Kaya nga ako nag-quit na naisip ni Tol Jokes, kaya pala ganito tong kaibigan niya kasi quitter. Hindi naging successful sa stock trading business. Eto tip ni Tol Jokes. Love and don't hate naysayers. Don't be discouraged. Gamitin mo sila as inspirasyon para mas lalo mong i-challenge yung sarili mo na maabot yung goal mo. Kaya pala sila ganyan kasi hindi nila magawa yung nakikita nila na kaya mong gawin. Prove to them. Show to them. Kita-kits na lang sa finals. Ang pangalawang mistake, ignoring to master the basic. As a newbie, oo, inaral mo yung mga basics sa stock trading. Ang tanong, tol, naaral mo ba talaga in a deeper sense? Isang example ng basic, tol. Candlestick. Napakasimpleng naintindihan ni Tol Jokes ang mga parts. Opening price, closing ng price, wick, high and low. Ang tanong ulit, naintindihan ba talaga ni Tol Jokes yung true meaning ng parts ng candlestick? Hindi. Kaya inaral niyang mabuti ang basic na yan. Inabot siya ng mga 2 days. Tip to master the basic. Ask 2 questions. Why and how? Bakit kaya naging ganun? At paano kaya naging ganun? Then, find out the answers. Ang realization naman ni Tol Jokes about basic, the continuous cycle of success is always going back to basic. Kahit ganong kalayo na yung narating mo sa stock trading business mo, babalik at babalik ka pa rin sa basic. Ang pangatlong mistake, feeling expert. Most of the newbies, nararamdaman at napagdadaanan yan. May konting matutunan, feeling expert na. Pero sa assessment ni Tol Jokes, ang nangyayari kasi yung mga happiness na nararamdaman kapag may natutunan o na-discover, nako-convert sa pagiging feeling expert. Siyempre si Tol Jokes naranasan yan. Ayan, Tol, tingnan mo yung chart na yan. Weekly chart yan ng sample ng MPI stock. Yan mismo yung actual na posting ni Tol Jokes sa isang platform. Nakita ni Tol Jokes may pattern flag pattern. So, sinare ni Tol Jokes yan. After ng posting ni Tol Jokes, ito yung sumunod na movement ni MPI. Yan yung chart. Simula sa posting ni Tol Jokes, 3 weeks sa sunod-sunod na bumaba ang price. Expert si Tol Jokes di sabog, benta sa baba, expert pa more. Stay humble.
Kahit maging experienced trader ka na for how many years, do not consider yourself as expert. Ang pinakamasakit sa lahat, tol, yung mapahiya sa sarili mo. Nalaman ni Tol Jokes na meron palang isang expert, si Mr. Market, ay si Miss Market pala. Ay, teka, ano bang gender ng stock market? May tumatawag kasing Mr. Market, may tumatawag na Miss Market. Basta, kahit isa pa siya sa mga kapatid natin sa LGBT community, si Market lang ang expert. The fourth mistake, focusing on the money, not on the process. Sa bagay na to, pwede mo sabihin, tol, na parang mali ata. Bakit ako hindi magpo-focus sa pera? Kaya nga ako nag-business para kumita. Tama, tol, para kumita. Ang point ni Tol Jokes dito is, consistent ba? It is all about consistency. Need mo mag-concentrate sa process to generate consistent gains in every trading or transaction mo. Na-experience si Tol Jokes to. May isang stock siya na binili, lahat is according to trading plan niya. Hinihintay niya na lang na ma-hit yung exit price niya. Ang problema, nung na-hit na yung exit price, kung saan dapat niya ibenta, hindi na-execute. Bakit? Kasi sabi ni Tol Jokes, ang liit naman ng gains, pataasin ko pa. Ayun, bumaba pa. Di sising alipin ka ngayon. Ang tip ni Tol Jokes, master the concept or process first, money will follow. Need mo muna maintindihan maigi yung pagtakbo ng business mo. Stock trading is not get rich quick scheme. Believe me, tol. Ulit-ulitin mo lang yung tamang process na gagawin mo in every each trading according sa trading plan mo. Mapapansin mo na lang na nagbi-build up na yung portfolio mo. Maging masaya at makontento ka na pag na-achieve mo na yung goal mo according sa trading plan. Don't be too greedy pagdating sa pera, tol. Ang fifth mistake, screen addiction without getting any realization or knowledge. Ito ata yung pandemic sa lahat ng traders during early days ng trading life. Yung tipong hawa-hawa, yan yung araw-araw ka nakatingin sa monitor ng computer or sa screen ng cellphone mo during trading hours kahit di ka naman nagtitrade. Binabantayan mo lang yung movement ng price until mag-close yung market. Siyempre, ginawa din ni Tol Jokes yan. Pero sabi ni Tol Jokes, teka, mukhang may matutunan din dito kahit nakatitig lang ah. Ayun, meron nga. May mga discovery si Tol Jokes na nakatulong din sa stock trading business niya. Wag lang yung price ng stock ang tingnan mo, tol. Subukan mong bantayan yung movement ng bid and ask at saka yung mga transactions. Sigurado ako, tol, may madidiscover ka. Kung hindi ka naman day trader at na-discover mo na yung mga bagay through screen addiction, enough na, tol. Nagko-contribute lang kasi sa wrong decisions kapag nakikita mo yung movement ng stock price. Mahaba-haba na pala yung kwentuhan natin, tol. Pit stop muna. Need natin mag-refill ng 2 litro ng subscribers, mechanical adjustment ng mga notification bells, saka yung tires. Need ng 1.1 bars na like. Pakiayos na lang, tol. Pakipindot na. Ayos na? Good to go? Let's go sa fourth process ni Tol Jokes. Feel the pain. Ito yung napaka-importante. Yung maramdaman mo yung pain na magkaroon ng loss through mistakes. Dito sigurado ako, 101% na walang kahit sino mang nag-stock trading business ang hindi nakaranas ng loss or hindi nagkaroon ng loser na stocks. Sabi nga, experience is the best teacher. Pero para kay Tol Jokes, yung painful experience talaga ang best teacher. Parang pag-ibig lang yan, tol. Kailangan mo munang malasahan yung pait bago mo matikman ang tamis. Hugot! 2 ways how you can feel the pain. Number 1, no to paper trading. Ano ba yun? Hindi naman papel yung tinetrade sa stock trading. Ang ibig sabihin, tol, in a simplest definition, practice trading. Walang involved na pera. Pwede mong gawin niya sa sarili mo lang or meron mga available platforms para sa virtual trading. Para kay Tol Jokes, practice does not make perfect. Bakit? Kasi sinasanay mo lang yung sarili mong gawin yung mga same decisions mo sa paper trading. Walang emosyon. Kasi nga, walang involved na real money. One quick example, basketball. May kaibigan si Tol Jokes na sobrang galing during practice. Pero nung sa liga na, bakit nag-iba? Kasi nga, sa practice, hindi under time pressure, no referee, at walang big crowd. Ganon din sa stock trading, tol. Mag-umpisa ka, tol, sa small amount at mag-start ka ng live trading habang nag-aaral ka. Siguro bago ka mag-start, mga minimum na 1 month of study. Small amount with same impact of pain, at the same time, mako-combine mo yung mga painful experience sa pag-aaral mo. Ang second way, how to feel the pain, is experience the mistakes and learn. Tol, sa part na to, pakiintindi mabuti yung ikukwento ni Tol Jokes ha. Ang isi-share sa inyo ni Tol Jokes ay yung 6 na mistakes na dapat iwasan. Dapat iwasan, tol, ha. Lahat ng 6 na mistakes na to ay mababasa sa mga books at ina-advise ng mga experienced trader na iwasan. Pero nagawa pa din ni Tol Jokes eh. After this, tol, if gusto mo talagang gawin tong mistakes na to, sige, balik ta rin natin, tol. Experience it with yourself.
Learn it in a hard and painful way. Pero ang the best na advice from Tol Jokes, don't do it. First mistake, follow your uncontrolled emotion. Ito ang talagang kalaban sa stock trading business, yung emosyon. Nagtitrade tayo base sa emosyon, hindi sa trading plan. Yung excitement, FOMO or fear of missing out, greediness, at madami pang iba. May ipapakita sa inyo si Tol Jokes na dalawang stock kung saan ginamit ni Tol Jokes ang emosyon para mag-trade. Sa unang chart, makikita nyo na bumili si Tol Jokes noong 26 of June 2020 sa price na 8 pesos and 50 cents. Bakit ba binili ni Tol Jokes yung stock na yan? Wala lang, excited eh. Sobrang hype kasi ng stock na yan during that time. Tapos tol, makikita nyo kung kailan binenta ni Tol Jokes. Noong 3rd of August 2020 sa price na 5 pesos and 36 cents. Ilan ang loss ni Tol Jokes? Negative 33.42%. Dahil sa pagpasok ni Tol Jokes gamit ang emosyon, nag-loss siya ng negative 33.42%. Ito naman yung pangalawang sample ng chart ni Tol Jokes. Kung makikita nyo, bumili si Tol Jokes noong 29 of June 2020 sa price na 2 pesos and 26 cents. Bakit na naman bumili si Tol Jokes? Wala lang, excited eh. Nakita ni Tol Jokes na paangat yung stocks, so bili kagad siya. Ayon, makikita nyo kailan binenta ni Tol Jokes. Noong 23rd of July 2020. Sa anong price? 1 peso and 77 cents. Ilan ang loss ni Tol Jokes? Negative 21.68%. Kung napansin nyo tol, sa dalawang sample na stock na ginamitan ni Tol Jokes ng emosyon, lahat negative ang result. Plan your trade, trade your plan. Always display your patience and self-discipline. Pag na-plan mo na yung target trade mo, i-execute mo tol without excuses for both profit taking and cut loss. Sa pagpasok sa isang trade transaction, hindi pwedeng walang basis. Kailangan laging may reason bakit mo binili yung isang stock at bakit binili mo sa specific price. Para alam mo din kung saan at anong price ka lalabas or magbebenta. Second mistake, trade like fund manager. Ito naman yung akala mo may hawak na billions of fund galing sa iba't ibang individual investors. Ang hawak na stocks nasa 10 to 15. Si Tol Jokes naging fund manager din minsan. Siguro mga nasa 8 to 10 stocks. Ayun, litong-lito si Tol Jokes. Hindi malaman kung ano ang uunahin kasi sabay-sabay nagbabagsakan yung stock na hawak niya. Sabay-sabay na hit yung mga planned cut loss niya. End up, mas lumaki lalo kasi hindi ma-execute yung requested transaction niya. Limit your stock sa mga 3 hanggang 4 lang tol. Pero kung may nakikita kang magandang opportunity sa ibang stock, ibenta mo muna yung weakest stock mo bago ka bumili ng iba. Mas the best talaga yung konti lang na stocks ang hawak mo. Maaaral mo mabuti at makakapag-plan ka ng maayos. At syempre, may execute mo yung trading plan mo on time. Ang third mistake, follow the analysis and buying recommendation of others. Huwag kang umasa sa iba. Si Tol Jokes may sinundan din siyang isang trader. Nagbibigay ng stock at price range to buy. Siyempre, sunod naman si Tol Jokes without even knowing ano ba ang plan. Anong reason? Bakit papasok sa ganon? Saan i-exit sa profit taking at cut loss? End up, benta nung bumaba yung price. At ang worst, wala ka nang narinig dun sa trader about dun sa stock na bumaba yung price. Pero yung ibang stock na tumaas as per sa recommendation niya, araw-araw niyang binabanggit. Piliin niyo yung mga susundan niyo na trader. Pag nagbigay ng recommendation sa anong stock at sa anong price bibili, iwanan niyo na yan tol. Kung kaibigan niyo naman, ignore niyo na lang yung mga recommendations niya. Do your homework and make your hands dirty. Kailangan mo mag-decide sa sarili mo. Stock trading business mo yan tol eh. Huwag mo iasa sa ibang tao ang future ng business mo. Ang fourth mistake, trade penny stocks. Ano ba muna yung penny stocks? Yan yung mga stocks na sobrang baba ng price, mababa ang market capitalization, mataas ang volatility, at mababa ang liquidity. Yan yung mga stocks na basura stocks ang tawag sa Pilipinas. Si Tol Jokes nag-try din isang beses ng penny stocks. Bilis tumaas ng price, habol ng habol si Tol Jokes. Ayun, sa wakas nakabili sa taas. Maya-maya, ang bilis naman ng pagbaba ng price. Habol na naman ang habol si Tol Jokes. Ayun, natapos ang trading session, hindi nakapagbenta si Tol Jokes. Nakapagbenta siya nung sumunod na trading day na. No to penny stocks. It is a roller coaster ride. Sobrang stress ang penny stocks para kay Tol Jokes. Ang fifth mistake, averaging down. Ano ba yung averaging down? Yan tol, yung may loss ka na sa isang existing na hawak mo na stock. Mas mababa na yung existing price compare sa previous buying price mo. Then, bibili ka ulit ng share para mahatak or mapababa yung average price. Anong reason tol? Bakit nag-average down? Dalawang reasons tol. Una, mapababa yung loss of percentage mo. Pangalawa, pag nag-bounce back na yung stock, mas bibilis na makakapag-break even ka. Ibig sabihin, mas mabilis mababalikan yung buying price mo o yung average price mo.
Eto tol, mag-share ulit sa inyo si Tol Jokes ng isang chart sample which is naging actual trading din ni Tol Jokes. Yung first buy ni Tol Jokes nung June 22, 2020 sa price na 3 pesos and 61 cents. Nung nag-down yung price ng stock ng negative 14.96%, nag-second buy si Tol Jokes nung 3rd of July 2020 sa price na 3 pesos and 7 cents. Lalong bumaba yung stock sa pinakamababa. Nagbaba pa siya ng negative 16.84%. Yan yung nangyari nung nag-averaging down siya. No to average down. Kaya nga bumababa yan, may reason. Kaya stick to your plan sa cut loss mo. Lower means lower. Meaning, yung stock na pababa, mas lalo pang bumababa. Pero tol, kung yung stock is talagang magandang stock, antayin mo lang tol na ipakita sa iyo ng stock yung setup mo according sa trading plan mo. Ang last mistake is go all in. Ibig sabihin tol, yung buong kapital mo ilalagay mo lang sa isang stock. Opposite naman to nung second mistake natin tol, yung trade like fund manager. Kung yun isang katutak na stocks, ito naman nag-iisa lang at tanging nag-iisa lang. Ginawa din to ni Tol Jokes. Inilagay niya lahat kasama pati pamato sa isang stock. Isang stock na super ang hype. Inisip ni Tol Jokes, pataas to all in. Ayun, parang spaghetti. Pataas ng pataas. Pagbili ni Tol Jokes, pababa naman ang pababa. Buti na lang na agapan ni Tol Jokes sa cut loss. Kung hindi, baka quitter na rin si Tol Jokes sa stock trading. Parang pag-ibig ulit yan, tol. Huwag mong ibigay ang lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Hugot number 2. Eto, disclaimer lang, tol. Kung mapapansin mo, yung topic natin sa episode na to or sa video na to is all about mistakes. Hindi sinasabi ni Tol Jokes na hindi ka pwedeng magkaroon ng profit or hindi ka pwedeng magkaroon ng gain through mistakes. Ang gusto lang palabasin ni Tol Jokes dito, you can make money for both right and wrong decisions. Nasa sayo na yan tol kung ano ang gusto mong baunin sa trading journey mo. Ayun tol, napasarap tayo ng kwentuhan dun Kung may mga tanong ka, comment mo lang sa video na to, tapos pag naiinip ka, pagkwentuhan ulit natin. Salamat.